Hey guys, welcome to the vlog. Ayan, for today's video, meron lang tayong interviewin guys, no. Actually guys, isa rin siyang vlogger dito sa Canada. Pangalan niya is, sa YouTube channel is JTV Canada Vlog. Ayan, so interview natin siya and alamin natin kung paano ba or anong pathway ba yung ginawa niya dito sa Canada para makapasok. Nasaan siya, baby? Quebec. Quebec. Yan. So, Quebec. saka nga pala guys, aside sa ide-demonstrate ni Manong Jovi ang kanilang naging pathway or story sa pagpunta dito sa Canada, i-share niya rin yung mga alternative pathways na pwedeng i-consider ng ibang nagbabalak mag-Canada kasi it is in relation to the latest immigration rules affecting the international students. So, naisip ni Manong Jovi para makatulong din, 'di ba, mag-isip ng Plan B, Plan C, Plan D, whatever, para hindi natin i-give up yung Canada Dream if gusto mo talaga na dito pumunta, 'di ba? You can explore the alternative pathways and mamaya i-discuss yan ni Manong Jovi. Hey guys, welcome to the vlog. Ayan, so nandito na si Manong Jovi. Ayan, so interview natin siya guys and alamin natin kung paano ba siya nakapunta rito sa Canada at anong pathway yung ginawa niya. Yan. So, tayo din, syempre, intrigue tayo. Sino ba to si Manong Jovi? And nasabi nga ni Alwin kanina, yung YouTube channel niya, na JTV Canada Vlog. So, para din, mas manggaling pa yung information kay Manong Jovi himself. Yan. So, eto na si Manong Jovi, fresh from Quebec. Yun! Yes. Bonjour! Salut! Yes. Yes, so hi guys, my name is Manong Joby or Joby if you are older than me. I am based in Quebec but originally from San Pedro, Laguna, Philippines. So dumating kami rito noong 2020, like 3 weeks before ng pandemic. But before that, kwento ko lang yung namabilisan yung pathway namin is we tried to enter through express entry stream. But at that time, manong na ako noon 42 years old na ako So mukhang suki kayo ng mga manong last time na interview nyo. So ang nangyari noon, ang score ko lang sa express entry is 285. 287. So super baba. Grabe. At that time ang nadodro mga 450 na. So pero hindi ako nagpatalo. Oh. Bumabang pa rin. Yes, So nung nalaman ko yung tungkol sa job bank, doon ako nag-start mag-apply. So after 3 weeks may nag-respond sa akin na employer. So na-hire din si Mrs. So nag-work kami sa employer na yon. Kahit nasa pa kami sa Malaysia or nasa outside pa ng Canada. Oh, Malaysia. So but 3 weeks po, no, that is very quick na compared to the other stories that we are hearing na months sila nag-aantay. So yan. 3 weeks. So teamwork lang kasi ako may mga pinagbabawal na technique. Yes. Ano ba yung mga sikreto? Baka naman pwede mo share yun sa amin, kuya. Paano napadali? Kasi syempre marami ding interesado mag-apply din kahit sa job bank or whatever indeed. Ano yung mga pinagbabawal na technique nyo? Manong job? Nabanggit ko na to sa ibang vlog, sa ibang collab. So, ang tinatimingan ko is yung 8 o'clock saka 1 p.m. ng city ng employer. Yeah. Kasi kung halimbawang darating kunyari yung employer darating sa office, maganda pa yung ora niya. Makikita niyo yung unang-unang email, ako yung mabubuksan. Yes. So that worked for me. So na-hire ako ng boss ko. Nice strategy, no? Wala pa siyang stress sa work. So una ka na, sige, good mood ako, I'll hire you, di ba? I'll schedule you for interview. That's why. So yan guys, another Tip yan ni Manong Jovi. Yan, na successful sa bank. Saka hindi ako brute force attack na tinatawag. Basta pasa lang ako ng pasa. Oh, yeah. Kasi alam ko na maraming mga employer ang hindi pumapansin. Nakakaano rin na hindi man lang i-acknowledge yung mo. Totoo. So why not kalat ko yung yung resume ko.
So sa ano pala, since programmer ako, sa programming kasi may iba't ibang languages. So iba yung, at that time, iba yung alam kong programming language. Pero nung nag-reply yung employer, do you know this? Sabi ko, oh no, I don't know. Pero if you will accept, I'm willing to learn. So yun, doon na, na-hire na ako. Yeah, it's all about the willingness talaga to learn kasi alam rin naman nila most people din hindi alam yung mga requirements ng office nila, yung iba programs specific sa company nila. As long as makita nila talaga yung empleyado na willing to learn, they will hire. Lalo na Pinoy. Yeah. Tama. So, moving forward, dumating kami rito like 3 weeks before nung pandemic, nung nagkaroon ng lockdown. So, nasa kami, northern part ng Quebec, so very remote area. That's blessing in disguise kasi nagka-lockdown nga. Yeah. So, hindi kami ganong affected. Sa Pinas, nagkaroon ng distance learning yung mga bata. Yes. Dito parang 1 month lang nagsara yung school. And then they returned na. They returned na sa in person. Back to normal agad. Okay. And then nung nag-roll out yung yung anong tawag dito, yung vaccines, kami yung unang nabigyan din. Oh, nice. So, di ba even remote area kayo pa yung nauna na magka-vaccine. So that's great to hear. And then sa aming pathway, nag-start nga kami as temporary workers, and then after 3 years na-receive namin yung PR namin kasi naipasa ko yung pathway na isasuggest ko sa inyong mga viewers. Yeah. I call it as the Language of Love pathway. Yes, so Language of Love pathway. Ayan. Which is French. So nag-aral ako ng French, na ipasa ko yung exam na required ng government ng Quebec. And then nagpasa na ako ng PR application sa federal government. At sa awa ng Diyos, nakuha namin yung aming PR last year. Congratulations. Ayan, di ba? Thank you Sana all. Lahat may goal. And because of the Language of Love pathway. Ayan. Na-reach ang goal na PR. Family of lahat kayo sabay-sabay. Family of 5. Yes, ang dami. So, sabay-sabay kaming dumating dito. At that time, yung anak ko is 16 years old na. Yung panganay ko. Tapos may 2 daughters ako. Nasa high school na sila parehas. And then, yung panganay ko, nasa college siya. And at the same time, part-time worker din siya sa company namin. So, wow! Sipag! Shout out to Kuya. Hi, shout out po. So ngayon nag-aaral na siya sa sa college. So dito pala sa Quebec, mention ko lang, libre yung college. Yan. So for those who are interested yan o kaya para rin alam nyo sa Quebec, yan, free ang college. Yan. So malaking factor yan, lalo na yan, big family of 5, tas malilibre sa college yung anak. Yes. So moving on dun sa main topic natin, which is yung Language of Love pathway. Kasi nga dun sa nangyaring restriction sa international student, inisip ko yung kung halimbawa kung ako yung international student na aspiring pumunta ng Canada, ongoing yung process, tapos biglang ganito. Go-close yung faucet. Napakasakit sa damdamin. So, merong calling sa akin na dapat kong i-share tong pathway na to. So, I reach out sa mga iba't ibang influencers like you. So, kailangan ko talagang i-share to. So, I hope maka-reach to sa mas malaking audience. Yes, so, sa usapan na to, di-discuss natin yung mga advantages to learn French, as compare. Then compare din natin yung mga pros and cons between international student pathway and French pathway. Yes, para mas magka-idea sila when they balance their plans, 'di ba? Kasi yung iba fix lang sa international student, yun pa lang kasi yung syempre nare-research or yung knowledge nila. But I hope
when you watch this interview until the end of this video, yan, mas maliwanagan kayo na mas marami pang options other than international Baka student magbago rin ang pathway. isip nila. Hindi na And sila mag-international student. Mag-aral na sila Mag-aral na lang sila. ng French and research na agad after watching this video. Yes. Yes. Sasabihin ko yung mga programs kung saan mate-take advantage nyo kung kayo ay merong French language proficiency. Yes. Number 1 is yung express entry. So sa express entry, assuming na reach mo yung CLB7 na score, you can have as much as 72 points, additional 72 CRS points. Sobrang laki nun, guys. Laki yun. Take note nyo yun. Kasi yung 72? iba nakikita ko nagpo-post na sa 470 points sila or yan, konti na lang daw para ma-draw. Pero with that additional 70 yan, pwede na kayo bagay ma-invite in the next draw, di ba? So next, it is still under express entry. Meron yung tinatawag na category-based draw, which is called French language category. Yeah. So kahapon lang nag-draw ng express entry and they invited 7,000 profiles. They gave 7,000 ITAs. That's a lot. Ang nakaka-surprise pa rito, yung cut-off score is napakababa, 365. Grabe. Parang feel ko, pasok na tayo niyan kung meron lang tayong additional French language. Kasi 300, kayang-kaya na yan, Marish, lalo na sa ganito na edad or yung mga educational background. Feel ko maraming makaka-reach ng ganyang score, 300 na kaya plus. tayo. We'll see. As we, diba, learn things from Manong Jovi. Yeah. Yes, that's a big gap compared dun sa general draws, which are 540 or more. Sobrang taas po, Manong Jovi. When I began researching sa express entry, nasa 460, 480 yung mga cut-off. Pero as we go to the next months or years, grabe, sobrang tumataas. Nagiging more competitive yung labanan. Kaya dapat, hindi tayo fix sa isang pathway. Kaya dapat din, marami tayong plan. Plan B, Plan C. Yes. Yes. So, thank you, Kuya Jovi. Ay, nag-umpisa pa lang tayo. Yes. Umpisa pa lang yon, express entry pa lang yon. Nakailan na tayo doon, 2 na under express entry. So ito, another major program is yung tinatawag na Francophone Mobility Work Permit. Yes. Ang kagandahan dito sa work permit na to is LMIA exempted. So isa sa hurdles ng mga employer para mag-hire ng foreign worker is ayaw nila mag-process ng LMIA. Totoo. Aside from the cost na 1,000 per head. Hindi lang. Ngayon, hindi lang kuya. Hindi lang? Hindi lang 1,000 ang labanan. 1,000 talaga yung bayad, but some employers or other agencies are selling it already for about 20,000. Right? No. So, this is one good thing, and then it applies to all NOC or tier levels from 0 to 5, but except agriculture sector. So take note of that. At least ang wide na ng coverage nun, agriculture lang yung ine-accept niya. Yes, and then ang requirement lang dito is CLB5 ng French, which is mababa lang. Parang pangalawa or pangatlo lang siya dun sa pinaka mababa. Tapos, ang kailangan mo lang i-prove dito is yung iyong listening and at saka speaking skills. Yeah. So, unlike the IELTS na apat na aspects yung kailangan i-prove or lagyan ng magandang grade. CLB. Saka eto, halimbawa nag-fail ka sa isa, nag-fail ka sa listening, tapos pasado ka sa speaking, pwede mong i-retake yung listening lang. Oh, nice. At least hindi nadama yung effort mo sa isa, di ba? Oo. Ganun yung nangyari sa akin. Actually, nag-fail ako sa first take sa listening. Kulang lang ako ng 3 points para ipasa yung kailangan kong level. Nag-retake lang ako dun sa listening after 1 month. Oh, tas okay na. At least, di ba? Yan. May ganung option pala. Yan. Yes. Take note, guys. And then, ang job na to, yung mga employer dapat is outside of Quebec. Yan, di ba? Knowing na outside of Quebec, pupunta ka sa English-speaking province or territory. Yes. Okay?
as we understand it, Manong Jovi, no, ang qualification dito, we have to learn French, pero the employer will be outside Quebec, and we can also be employed while we are also speaking English. Hindi tayo i-require na Yes. It's just a requirement yung French language test. Yes. Yeah. Okay. So, in relation dun sa target kasi ng government ng Canada, naka-indicate na talagang gusto nilang taasan yung mga tao na marunong magsalita ng French outside of Quebec. Totoo. So, kung kayo familiar kayo dun sa mga programs like AIP, yung Atlantic Immigration Program, and then yung RNIP, Rural Northern Immigration Program, yung target ng para sa French-speaking individuals ay double compared dun sa mga programs na nasabi ko. Yeah. Pero 'di ba mas famous pa yung dalawang nabanggit nyo. So I think it's time na para mas tugunan to ng mga tao nagre-research, 'di ba? Not just focus on the AIP or RNIP. So it's time for us to explore this another option, which is Francophone Mobility Work Permit. Yan, pati kami, Manong Jovi, na mapapa-research na. Kasi as we do this vlog, we are learning from you and we don't know a lot of things na nasa topic natin. And I know yung mga viewers din natin kasi ang aming siguro network, yung mga audience namin is more on international students. Yeah. And I feel na marami rin sila magiging tanong about it. So, yun nga, as we have mentioned naman, you can follow Manong Jovi in his channel, JTV Canada Vlogs, kasi he is discussing a lot of these alternative pathways. Yes, I can't wait to hear Alvin speak in French. Yun nga kuya, kanina niloloko ko nga siya nung wala pa tayo, hindi pa tayo nag-uusap. Sabi ko sa kanya, Bonjour. Sabi ko, mag-aral kaya tayo. Para pag bumalik tayo ng France, pwede na tayong magsalita. Oo, napanood ko yun. Doon kayo doon ka nag-propose. Oo, kuya. Pinilit niya lang kasi ako noon eh. Grabe. Scripted ba? Nakakahiya na. Pinilit niya ako, kuya. Kaya sabi ko, sige na nga, pagbigyan ko na nga lang. Yun. Nakakahiya. Hindi, ano talaga yun? Plan talaga. Oo. Pinano ko talaga. Ayun. Okay. So next section ng mga programs are yung provincial nominations. Yes. So marami yan. Kaso ang alam ko pa lang as of now is dalawa. Ontario and New Brunswick. Sa Ontario, meron silang specific draws din para sa mga skilled worker that can speak French. Oh, that's nice. Yung, express entry link siya at ang CLB score na nakita ko nung 2024 is 317 lang yung lowest. Oh. 2023, 291 yung CRS score. Yan. Grabe talaga yung pahalagahan dito yung French language. If you will see a lot of programs na binanggit as of now, yan, sobrang baba ng requirement if you have this French language na isasama mo sa profile mo. Yes. So, next section natin siguro, compare natin kung ito na. compare natin, bakit ba hindi ko naisip yung French? Titimbangin natin yung international student pathway and then yung French pathway. Yeah. So, this is very timely, kuya, kasi maraming feel na mag-back out, ayaw na tumuloy ng Canada. Baka daw hindi para sa kanila yung Canada. So bago kayo umatras, kasi nga, syempre, nasaraduhan yung OWP, kung yun yung big factor sa inyo, and gusto nyo pa rin pumunta ng Canada, so tingnan nyo yung difference ng pagiging international student sa pag-aaral ng yung French pathway na sasabihin ni Manong Jovi. Okay. So, first is yung pros muna ng international student. Ang kagandahan sa international student is madali kayong makarating ng Canada. Yes. And magkakaroon kayo ng additional credential after nyo matapos yung inyong program. Ang disadvantage is malaki yung cost na magagastos nyo, which is 1.5 million or more. I have no idea. More kuya, more. More. But more. Higher? Higher bunker. Yan. So, and then, marami kang subjects kapag nag-aaral ka, di ba? Yes. Hindi lang isang subject yon. Maraming projects, maraming homework, and so on. And then, consider nyo rin yung inyong upfront moving cost.
Kasi yung airfare, Yeah. yung rentals nyo sa Yes, Canada, babae. knowing na mataas Furniture. ng cost of living dito. Yes. Tapos maraming uncertainties. Makakakuha ba agad kayo ng trabaho kapag nandito na kayo? Paano yung anak nyo? Kaya nyo bang maka-afford yung daycare ng mga Yes, bata? lalo ng mga bata. Yeah. Oo. Tapos, kung halimbawa may maganda kayong trabaho sa Pinas, kailangan yung iwanan agad dahil pupunta agad kayo rito. And then yan nga, additional issue nga yung mga naging restrictions sa international student Yeah. pathway. So, yun yung take ko sa international student. And then, sa French naman, ano ba yung pros nito? In terms of cost is, according to sa nakita ko sa website ng Alliance Française de Mani, for a 1-year course, you will spend around 200K or less pesos. Yeah. Yun. Cheaper. Compared sa billions. Yeah. Oo. And then, mas marami kang job prospects dito. And then, you can get a higher pay. Meron ditong joke na yung bilingual job. Yung parang job offer. Since bilingual ako, kailangan mas marami akong sahod. Which is true. Kasi may studies talaga na yung sa Statistics Canada na mas malaki yung pay ng mga bilinguals kaysa sa... That's nice, diba? Parang baka naman, kahit sabihin natin 200,000 yung sinabi yung for for learning the language of French, bawi mo rin yan because of you will be getting higher salary if ever. Yeah. Yes. Higher chances. Yeah. So, yun. Ang lang, syempre meron ding cons yan. French is a difficult language to learn. Oui. Bien sure. Kasi i-explain ko. Halimbawa tayo, alam lang natin yung past, present, and future. Tatlo. Yes, tense. Yeah. Tenses. Sa kanila, 20 plus. Wow! I can't imagine. Halimbawa yung past, may past na sobrang past, definite yung past. Merong past na recent lang. Tapos sa future, may future na mas malapit, future proche, which is very near. And then may future na sobrang tagal pa. Mas marami pa. Sobrang dami, kaya sakit sa ulo. Yes. Pero nagagawa naman ng paraan yon. Basta may tamang attitude, dedication, saka discipline sa pag-aaral. Yan. Tapos, since nasa Pinas pa, kung doon ka nag-aaral, prone sa loss ng focus. Kasi halimbawang may trabaho ka pa, pwedeng hindi mo ituloy yung pag-aaral mo. Tapos, yun. So, another disadvantage din nga as compared to IS is hindi ka agad makakarating dito. Which is, can be treated as advantage din dahil hindi ka agad makarating dito, hindi mo pa dadanasin yung mga uncertainties na sinabi ko kanina. Totoo. Yan. It can be beneficial or yung iba kung excited na mag-Canada can be a con sa kanila. Yeah. So, but expense-wise or financial side, mas okay na nag-aaral ka muna sa Pinas kasi you'll be getting na or earning points for that, diba? As you study French. Yes. So, yun. Next is, paano ba mag-aaral ng French? Yes! Yung gusto ko yan malaman, Kuya Joby, kasi interested na. Hindi lang ako feel ko ang interested na nga sa, if ever, di ba, pampataas ng points. Yeah. Hindi lang yung mga current international students, yung mga nadismaya or yung mga nawala ng pag-asa because of the IRCC announcement, pati na rin yung mga PGWP holders na hindi maka-reach ng mataas na score, even matatapos na yung 1 year or 3 years. So ito maganda. If ever ba gusto nila mag-aral ng French, ayan, paano ba matututo mag-aral ng French dito? Yan. I-group natin yan into 3 locations. Number 1, yung para sa mga nasa Pinas pa, kung gusto nila na extensive na course, tapos in person, sa school sila mag-aaral, nandyan yung Alliance Française. I think sa Makati yun, somewhere sa Rockwell yata. I'm not sure of the location. And based on their website, yung 1 year na duration, they will spend around 120,000 pesos.
And for every module, it's less than 10,000, between 9,000 to 10,000. So one module is about 4 weeks. So 1 month. So yun yung number 1. And number 2, kung merong mga kababayan na nandito sa Quebec, kung kaya nyong umattend ng school in person, ang kagandahan dito sa Quebec, nag-aaral ka na ng libre, ikaw pa yung babayaran. Yeah. So, sa pagkakaalam ko, may nakita akong isang vlogger, parang 35,000 pesos in 1 month yata yung nare-receive niya kapag nag-aaral. Wow! Ang swerte naman ng i-support talaga ng government din sa Quebec, no? Hindi ko na take advantage yun kasi nga nakatira kami sa malayong lugar. Walang school, lahat ng establishment sa amin number 1 eh. Kasi isa lang yung bangko, walang competition. Walang grocery, ganon. So, ganon. So, ang next na may sasuggest ko na way para mag-aaral ng French is yung kung saan din ako nag-aaral. Yan, ito na yung Manong Jovi. Yes, ito yung linggoda.com. Yan. Linggoda Sprint. So sa Linggoda, meron sila ng mga normal classes, yung parang magbabayad ka ng I think around on average $10 per class. Pero ang kinuha ko yung Linggoda Sprint kasi nagbabayad ako ng $500 a month and then good for 2 months. Tapos araw-araw ako mag-aaral ng 1 oras. Tapos makaka-receive ako ng cashback kapag natapos ko yung 2 months ng walang palya. Wow. Ang ganda no? Parang balik lang din. Yung nilabas, parang babalik din, wala kang ginastos. And pinaaral ka nila ng French language ng libre. Yes. It worked well on me kasi naalala ko nung nandiyan pa ako sa Pinas, nagtrabaho ako sa isang Japanese company. Pinaaral ako ng libre sa para mag-aral ng Nihongo. Since wala naman mawawala sa akin, parang hindi ako ganong motivated na tapusin yung course. So eto, dahil sumugal ako, nagbayad ako ng $1,000, ayoko matalo. Talagang kahit tamad na ako, minsan inatok pa, uma-attend ako. So, that's a nice strategy talaga, no? Para force ka. Para, aside sa being motivated, force ka kasi sayang yung makukuha mo o yung balik ng pera na ginastos mo. Yan, nice strategy. Saka every after sprint talagang ang bilis nung improvement. Ang dami ko naiintindihan. Yung mga naririnig kong kanta, naiintindihan ko na ibig sabihin. Wow. Yung mga labels ng products, kahit dyan, puro French din yung sulat, di ba? Oo, meron dito. Labels. Yes, ko na. Halos lahat ko yan meron. Parang may translation, oo. Pero kami, hindi namin naiintindihan. Yun. So, yun. So, in total, nakatapos ako ng 9 months of sprint doon sa Linggoda. So, that helped me reach the level na B1, which is enough para mag-proceed ako to review para naman dun sa exam. Oh, nice. So, yun. So yung mga details na yun, na kung gusto nilang malaman, nandun sa channel namin. Talagang hinimay-himay ko yung detalye. Wala akong tinago, walang dagdag, walang bawas. Yes, we can put the link yan in our description box din para mapanood nyo yung yung discussion ni Manong Jovi on that. I think it's an extensive discussion kasi he's sharing his experience about this Linggoda sprint. Yeah. Yes. So ano rin pala, dahil marami akong na-take sa kanilang sprint, yung total na binalik nila sa akin is around $4,500. Laki rin. Kinuha nila akong ambassador. Kumbaga, ambassador is ipopromote ko yung product nila dahil nga talagang nag-gain ako ng knowledge sa kanila. So, maglalagay ako ng referral code. So, makakakuha sila ng discount at the same time ako is masusustain ko yung aking pag-aaral ng French. So, kasi pala continuous pa rin yung pag-aaral ko. After na ma-reach ko yung certain level, nag-take lang ako ng exam, pero I want to reach yung more conversational na French. So, ganon yung naging strategy ko na pwede nilang i-check kung mag-work din sa kanila. So, which is Linggoda Sprint.
And then, yun nga, ang mga naging rewards ko after kong nalaman yung French is nakaka-consume ako ng mga French media, movies, Yes. podcast, mga videos. No need Nakakatuwa, for parang marami kang na-appreciate ko yung culture ng French. Totoo. Kakaiba na kasi, it's not about English, 'di ba? It's more on na French na parang limited nga lang yung nakakaalam kapag nandito ka sa western side ng Canada. It's more on the eastern side kasi Quebec. So maganda nga 'yun. You don't need to translate kapag French na yung palabas. You can relate na already. Another good thing na nangyari is yun nga, na-receive namin yung PR namin last year. Yay! Kasi naipasa ko yung French exam. Thank you. Sana all. Yun na lang, sana all muna. Then yung yun nga yung college education ng anak ko ay libre na. Saktong-sakto talaga. Naipasa ko yung French exam, then nag-enroll siya ng college. So, saktong-sakto yung timing, and then nakaka-receive siya ng reimbursement sa government every after completion ng term sa school. Yes, and how much is that? Naman yun, nasa public record, so para dun sa college level is $1,500. Oh, yan, at least diba? One of the considerations, yeah. Yan. And then kung gusto niya mag-continue sa bachelor's o university, it will be $2,500 for every nice. Diba? Supported talaga ng government ng Quebec. So, yes. It's a nice thing to know. Kasi syempre, yan yung mga bagay-bagay na hindi namin alam. Lalo na dito kami sa Alberta. Walang ganyan. Or maybe things that we don't know yet. Yeah. Pero at least we know, it's in Quebec, may ganyang grant from the government. So, again, yun nga, sana may nakuhang idea yung mga kababayan natin na nagbabalak pumunta rito. Yes. Kasi kahit kami, kuya, kahit kami, sobrang dami na naming natutunan ngayon. Yung topic nyo, it's very interesting and very timely kasi isa kami sa mga nasa posisyon na difficult position kasi yung competition namin, ang tataas ng CRS score. So, we are in the position na dapat ngayon pa lang nag-aaral na kami what are our alternative pathways or plan B and C. So, hindi kami dapat focus sa international pathway lang, yung student pathway. Yeah. Yes. So, yeah, sana maraming matulungan itong shinare ko. For sure, kuya. Oo naman, kuya. Marami yan, kuya. Manong Jovi, ayan. So, isi-share natin din yung mga link nung vlogs na sinabi ni Manong Jovi. And if you wanna know more about living in Quebec and other alternative pathways na sinishare ni Manong Jovi, you can visit and subscribe to his channel, JTV Canada Vlogs. Yan. Okay. Yan. So, last question, kuya. Ano bang message mo sa mga kababayan natin? Yes. Salut! Salut mes amis, c'est moi Manon Joby, j'espère que vous allez bien. Je vous avoue qu'il y a d'autres choses pour améliorer la chance pour de venir ici au Canada. La façon d'apprendre le français, c'est meilleur choix pour de venir ici. Yes, merci beaucoup, Manong Jovi. Maraming salamat po. Okay, until next time. Thank you po. Until next time. And sana po makavisit kami sa Quebec one time or kayo po ay makavisit dito. Welcome na welcome po kayo. Yes, pinaplano namin yan. Actually, this summer. Naka-4 na provinces na kami so far. Ayan, tatry namin para pagka nagka-budget. For sure. Kaya. Yes, just let us know po. Yan. Thank you po sa merci beaucoup for your generous time. Yan. And looking forward for more collaborations with you po. Avec plaisir. Oui.